Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at kwentong bayan na nagpasalin-salin sa iba't ibang panahon. Layunin nitong maghatid ng kilabot, aral, at aliw sa mga nakikinig. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, tao, o lugar ay nagkataon lamang. Pakinggan ng may bukas na isipan. Pagdating pa lang nila sa bayan, ramdam na ni Marco ang kakaibang paghigpit sa dibdib, hindi ang takot, kundi ang isang namumuo at matamis na pananabik. Daan-daan silang naglakad kasama ang apat niyang matalik na kaibigan, si Liza na palaging may ngiti, si June na mahilig magbiro at humahagikik kahit sa hindi nakakatuwang oras, si Rhea na tahimik pero mapanuri ang mga mata, at si Paolo na lagi namang kumukuha ng litrato. Ilang oras lang sila nagbiyahe mula sa lungsod, ang van ay puno ng tawanan at kantahan, at ang tabing bintana ay sumasayaw sa mga ilaw ng kanayunan. Ito na ang tipong fiesta na di mo malilimutan, bungad ni June habang sinisikap niyang ituwid ang sombrerong nabaligtad dahil sa tawa. Si Liza ay nagtaas ng plato ng instant noodles na hawak niya at nagkunwaring toys, sa bagong alaala na tatahakin natin. Tumulog ang mga sigaw at pagbubuni sa paligid, may kaldero na kumakalabog, kariton ng matatamis na pagkain, at ang tambol ng banda ng bayan na umaalon sa hangin. Ang plaza ng bayan ay parang komplikadong mosaiko ng kulay at tunog. Mga parol na yari sa papel ang kumikislap sa ilalim ng buwan, may mga lamesa na nagsisilbing altapresyo ng pagkain, at may entablado kung saan ang banda ay nagpapaligsahan ng talento. May mga matatandang magkakapatid na nagbebenta ng kakanin, may mga bata na may mukha pa ng buhangin dahil sa palaro, may mga mag-asawang tila hindi nagdalawang isip na magpakita ng kanilang bagong sayaw. Ang hangin ay halong pawis, uling ng inihaw, at matamis na halimuyak ng sampagita. Ngunit hindi lahat ay kulay at saya. Nang dumaan sila sa gilid ng plaza, napansin ni Marco ang isang maliit na tindahan na parang bahagyang nakahiwalay mula sa sigla, may matandang babae na nakaupo sa tabi ng pintuan, kumakaway ng bahagya sa kanilang mga dumadaan. Ang mukha ng matanda ay may mga guhit ng panahon, parang mapa na sinulat ng hangin at ulan, at ang kanyang mga mata ay parang palakaibigan, ngunit may kailaliman na hindi agad mauunawaan. Mag-ingat kayo paglabas ng gabi, mga anak, mahina ngunit malinaw ang boses niya. Ang daan sa bayang ito ay magpapakita ng iba sa gabi. Huwag kayong maligaw. Tumingin si Marco sa kanyang mga kaibigan at napatawa, hindi dahil natatawa siya sa babala, kundi dahil sa hindi niya alam kung seryoso ba ang matanda. Hala, lahat na yata ng matanda dito pinaalalahanan na yon, sambit ni Paolo, at kumbinsido silang lahat na hindi dapat seryosohin. Pero hindi maalis sa isip ni Marco ang lihim na tinig sa likod ng tinig ng matanda, parang hangin na dumaraan sa gitna ng gabi, nagbabadya ng pagbabago. Nakaugalian nilang gawin tuwing fiesta ang mag-ikot sa mga baryo, tikman ang bawat putahe, subukan ang mga palaro, at makiusap sa mga kwentong bayan. Nagsisilbi itong bakasyon mula sa mabibigat na lungkot ng lungsod, isang gabi ng pagiging bata muli. Naglakad-lakad sila, kumain ng inihaw na baboy, naglaro ng pabitin, at tumingin sa maliliit na palabas ng mga batang lokal. Si Rhea ang madalas huminto at magmasid, hindi na niya sinasabi kung bakit, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas humuhuli ng mga detalye na hindi napapansin ng iba. Habang palalim ang gabi, bumaba ang bilang ng mga tao sa plaza. Marami ang napasama sa mga tahanan o nagpatuloy sa pag-inom sa mga parlor. Nagkatinginan ang grupo ni na Marco. Tara, konting lakad pa. May narinig akong kwento na may isang bahay na palaging may malaking handaan tuwing fiesta, sabi ni John, may bahagyang pabulong na pagtawa. Sa kanilang palagay, isang misteryo ito na dapat tuklasin, isang kwento na maaaring magdagdag ng kulay sa kanilang gabi. Naglakad sila ng paunti-unti palabas ng ilaw ng plaza, pumapasok sa isang mas malilim na kalye kung saan ang mga puno ay naglalapit ng lilim. Napansin nila na ang mga lampara sa poste ay tila mas malabo rito, parang sinusukat ng kadiliman ang bawat hakbang. Ngunit ang kanilang sigla ay mas malakas pa rin kaysa sa pag-aalinlangan. Nagkaroon ng maliit na argumento kung saan ang dapat nilang puntahan, at sa dulo ng usapan, napagkasunduan nilang sundan ang tinunog ng kampanilya sa di kalayuan. Siguro doon sa bahay na yon, wika ni Liza, itinuturo ang isang malaking estruktura sa dulo ng daan, tila isang lumang bahay na may malalaking bintana at bakanteng hardin. Sa dilim, ang bahay ay nagmistulang kumikislap dahil sa maraming ilaw, ilaw na tila hindi mula sa kandila o poste, kundi mula sa loob. May mga taong naglalakad papalapit, tila may dalang mga plato at mga sisidlan, may mga hudyat ng kasiyahan.
Sa pusod ng pagod at pagkalasing ng gabi, inisip nila na ito marahil ang tahanan ng mas malaking handaan. Ngunit bago pa man nila maabot ang gate, may kakaibang pag-aalinlangan na sumagi kay Marco. Ang mga kahoy sa bakod ay parang may mga anino na gumagalaw. May amoy na hindi niya matukoy ng una, hindi ito amoy ng pagkain o usok, mas malamig, mas mabigat, at may kargang isang lihim. Tinignan niya ang mga mukha ng kanyang mga kasama, si Liza ay napangiti, si June ay patuloy na bumibiro, si Rhea ay may matang nakatuon sa bahay, at si Paolo ay naghahanda ng magkuha ng litrato. Huwag kayong magpapaano, sabi ni Marco sa sarili, pilit kinakalaban ang namumutong kaba. Ngunit mula sa malayo, habang papalapit sila, may narinig siyang isang malakas na tawa, hindi mula sa banda o bar, kundi tila isang tawang malalim at makalumang sumisingit sa pagitan ng mga sanga. Hindi siya nakatiis, kumalma siya ng malalim, iniisip na baka ang lahat ay normal lamang, isang banal na kasayahan. Ang pintuan ng bahay ay nagbukas at nagpabungga ng musika at ilaw. Ang grupo ni Marco ay naglakad pasok at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. May mga ngiting hindi tugma sa mga mata. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga bago nilang natutuklasan ay magsisimula pa lamang magpahiwatig ng katotohanan. Pagkapasok nila sa bahay, ang unang sumalubong sa kanila ay ang init ng musika at ang amoy ng maraming lutuing nakahanay sa mahabang mesa. Nagkakaguluhan ang mga bisita sa sayawan at pagtawa. Ang mga ilaw ng gasera ay kumikislap parang mga mata na nagmamasid, mas maliwanag kung tutuusin sa loob kaysa sa labas. Ngunit habang abala ang karamihan sa pagpapakasaya, napansin ni Marco na may kakaibang ugali ang paligid, parang ang bawat hakbang ay may kalakip na tunog ng pagrerehistro, at ang mga tao ay tumitingin na tila sumusukat. Hindi nagtagal, napansin niyang wala na sa paningin ang isang kasama nila, si Paolo. Hindi nila ito pinansin ng una, inisip nilang nagtatakang kumuha lang ng litrato o sumama sa ibang grupo. Ngunit nang tinawag ni Liza ng kanyang pangalan ay walang sagot. Pumayat ang ngiti ni John, siguro nag-shoot lang siya ng malapit sa entablado, sambit niya, pilit nagpapatawa. Nagpasya silang maghiwalay ng sandali para humanap ng mga kilalang mukha at mga kakilala. Inutusan ni Marco si John na mag-ikot sa likod ng bahay, habang si Rhea at Liza ay naglakad papuntang kusina upang magtanong tungkol kay Paolo. Lumakad si Marco palabas, sinusundan ang galaw ng mga tao, at sinubukan niyang maghanap ng bakanteng daan pauwi sa gate. Ngunit ang labirint ng mga kwarto at pasilyo ng bahay ay hindi matumbasan ng mga ordinaryong direksyon, tila ang ilaw at mga pintuan ay nag-aalok ng iba't ibang landas sa bawat pag-ikot. Sa pag-ikot ni Marco, napansin niya na ang ilan sa mga pintuan ay hindi nagbubukas ng buong bukas, parang may nakatitig sa ilalim ng mga nito. Ang tunog mula sa loob, isang mabangong halakhak na mababa, ay pumapasok sa bawat puwang. Muling tumigil siya at sinilip ang isang maliit na bintana, may nakatayong 5 katao na nag-uusap, nagbubuni sa isang bagay, at may hawak na mga sisidlan. Ngunit kung titignan mo ang kanilang mga mukha, may kakaibang pagkakaputla, at ang kanilang mga mata ay tila walang pagkamalay sa kakaibang nakikitaan ni Marco. Habang nag-aalala, may dumating na isang babae na tila nakakasabay ng kagandahan ng entablado. Siya'y maingat na kumalat ang ngiti at inabot ang isang plato ng kakanin kay Marco. Tikman mo, anak, wika ng babae. Mula pa ito sa matandang recipe ng aming pamilya. Para sa kalusugan at pagpapala. Hindi nakapagpigil si Marco sa pag-aabot at pagkagat, kahit na may dinadalang kakaibang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sa unang subo, isang mainit at maalinsangang lasa ang dumaloy sa kanyang dila, masarap, pampakilig sa loob. Ngunit sa sandaling lumabas ang lasa, may pumailan lang na kakaibang lasa na hindi niya matukoy, parang maalat at maalinsangan ang sinamahan ng bagay na hindi niya dapat natikman. Nagulat siya nang naramdaman niyang mahina ang kanyang paa, ang mundo ay parang nagbawas ng liwanag. Sa isang iglap, nakitang nakayuko ang mga nasa paligid, may ilang gumagalaw ng mas mabagal kaysa sa dati. Dito niya napagtanto na may nangyayaring kakaiba, hindi lang sa pagkain kundi sa oras at galaw ng mga tao. Tila ang kasiyahan ay may dalang isang pinong bitad. Mabilis siyang kumawala sa sandaling iyon at tumakbo papunta sa labas. Ngunit sa labas ng bahay, hindi na niya nakikilala ang mga marka ng daan. Ang pader na dati ay nagtatapos sa isang bakuran, ngayoy tila humahaba pa. Ang mga post ng ilaw ay naiba ang distansya, at ang mga puno ay nagbigay ng ibang anino. Dumating ang unti-unting panlalamig sa kanyang balat, at ang liwanag ng buwan ay hindi na ganoon kapuspos, parang mayroong ulap na dumaan sa tamang sandali upang takpan ang liwanag.
Tinawag niya ang pangalan ng kanyang mga kasama ng malakas, Paolo, Liza, John, Rhea. Ngunit ang mga tugon ay nagmumula lamang sa malayo at nangangapa, parang may boses mula sa labas na hindi tumutugma sa direksyon ng kanyang paglisan. Tinatahak ni Marco ang mga landas na inakala niyang pamilyar, ngunit bawat pag-ikot ay nagbabalik sa kanya sa isang malaking arko na may malaking gate. Sa gate, may isang maliit na bakuran na puno ng mga parol at mga alyas na ginagamit sa selebrasyon, pero wala ng mga tao na nagmamadaling pumapasok. Para bang ang gate ay bantay na nagbabantay ng isang lihim. Habang naglalakad siya, napansin ni Marco ang ilang simbolo sa mga dingding, mga guhit na hindi niya maintindihan, parang mga lumang marka ng kalendaryo ng iba't ibang panahon. Ang kanyang puso ay kumakaripas ng mabilis. Nagpasya siyang bumalik sa loob upang hanapin ang mga kasamahan, pero sa pagbalik niya, nakita niya ang isang silid kung saan may mga kalderong naglalagay ng mga buto at tila may mga tinik na nakadikit sa bawat halaman. Ang amoy ng dugo ay dumaan sa kanyang ilong, hindi nakalugar ang amoy na sumisingaw sa hangin. Dito niya tinawag muli ang pangalan ni Paolo at, sa malayo, isang bulong na sumagot, "Dito, Marco dito," sunod-sunod ang mga pintig ng kanyang dibdib. Sinundan niya ang boses, at humantong ito sa isang makipot na hagdan ng palubog. Bawat hakbang ay may kasamang maliit na tunog na parang mga butil na nagtatampisaw sa lupa. Nang marating ang baba ng hagdan, nasumpungan niya ang isang malawak na kwarto na tila nagsilbing imahen ng isang malakihang handaan, mga mesa na puno ng pagkain at mga ilaw na nakabitin mula sa kisam. Ngunit ang kakaiba, sa gitna ng mesa ay may isang bakanting upuan, at sa ilalim ng upuan, may isang lumang lambat na tila naghihintay na isara. Kumislap ang isang matang nasa madilim na sulok, at doon niya nakita si Paolo, nakaupo, tila nanginginig ngunit nakangiti. "Nasaan kayo?" tanong ni Marco, halos pabulong. Si Paolo ay tumingin sa kanya ng hindi malinaw. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Paolo, "sila'y mababait. Huwag mo silang takutin." Pero may kakaibang sigla sa kanyang mata, parang may tinatagong kaligayahan. Sa likod ng kanilang dalawa, may ibang mga mukha na sumusulyap, mga mukha na hindi nagkakamalay, may ngiting walang laman, at may mga ngipin na kumikislap sa dilim. Bago pa man makagalaw si Marco upang hilahin si Paolo palabas, may narinig silang malakas na pagtawa mula sa taas. Parang isang koro ng mga tinig na nagmumula sa lahat ng pinto at bintana, nagbabangon ng isang musika na hindi karaniwan. Nakaramdam si Marco ng kakaibang panlalamig na bumabalot at parang may humahaplos sa balikat niya. Pinilit niyang hilahin si Paolo, ngunit tila ang sasakyan ng kanyang mga paa ay pilit naging malalim sa lupa. Doon niya naisip na hindi ito simpleng pagkaligaw. Ito'y isang sinadya, isang pausong paanyaya para sa mga hindi nakalilimot na nilalang. Ang bahay ay hindi basta bahay na may ilaw at handaan, ito ay naglalaman ng isang ibang mundo na umaakit ng kaluluwa. Sa isang iglap, isang tao na may mukha na parang gumuhit ng buwan ang lumitaw sa harapan nila at nagpakita ng ngiti. "Maligayang pagdating," mahinang wika nito. "Naghintay na kami." Hindi na naghintay pa si Marco. Ginamit niya ang natitirang lakas at tinulak si Paolo palabas sa unang daan na nakita niya. Sa labas, ang daan ay naglabas ng bagong anyo, parang isang maze na ginawa upang magkaligaw. Ang gabi ay tumingin sa kanila at tila nag-aabang ng kanilang hakbang. Ngunit may isang ilaw na nagliliwanag mula sa malayo, isang parol na kumikislap ng iba sa lahat. Sa ilalim ng liwanag na yon, may isang bilog ng mga alitaptap na naglalakbay papunta sa isang mas maliwanag na landas. Habang tumatakbo sila, unti-unti nilang naramdaman na may kumukurot sa kanilang mga balikat, maliit na mga kamay ng malamig na hangin, o marahil, kamay ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit ang lakas ng kanilang pagkakaibigan at ang takot na maghiwalay ang higit na malakas. Sa bawat pagtakbo, may mga tunog na tila sumusunod, mga yapak na hindi nagmumula sa lupa, mga bulong na hindi nagsasaulo ng pangalan. Ang bahay ay nananatiling tahimik, ngunit ang presensya nito ay nanlilimahid sa hangin. Sa paglayo nila, naglahuman ang ilaw at nagmistulang natabunan ng anino ang kapaligiran, nasa loob nila ang isang bagong pangunawa, na ang gabi ay maaaring mag-anyo ng kasayahan sa mukha. Ngunit sa ilalim nito ay may mga mata at panga na naglalaan ng ibang kapistahan. Nang makawala sila sa saglit na kaguluhan, dala nila ang marka ng gabing iyon, ang lasa sa dila, ang bigat sa dibdib, at ang tanong kung hanggang saan talaga ang hangganan ng kasiyahan at panganib. Habang patuloy na hinahabol ng kaba ang bawat hakbang nila Marco at Paolo, tila wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik muli sa bahay.
Ang landas ay nagmistulang ikot ng ikot, at saan man sila lumiko ay laging iyon din ang dinaratnan, ang malaking bahay na tila laging bukas para sa kanila. Waribay isang higanteng magneto ang humihila sa kanilang mga kaluluwa pabalik. Marco, baka doon talaga tayo dapat, mahina ngunit malabo ang tinig ni Paolo, parang wala na sa sarili. Namumutla ang kanyang mukha, at ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretsyo. Para bang may humahawak sa kanyang isip. Hindi, Paolo. Hindi tama to, hindi ito ordinaryong fiesta, mariing sagot ni Marco, sabay akay sa kaibigan. Pero sa di kalayuan, naririnig nila ang tugtog ng bandang hindi tumitigil, parang sadyang dinisenyo upang akitin sila. At nang muli silang tumapat sa tarangkahan ng bahay, muling bumungad ang mga ngiti at mga anyo ng kasayahan. Sa unang tingin, napakasaya ng tanawin, may mga nagkakantahan, nagsasayawan, nagtatawanan. Ang mga ilaw mula sa gasera ay naglalaro sa hangin na animoy mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang mesa ay nag-uumapaw sa pagkain, lechon na kumikintab, kakanin na makukulay, alak na tila walang patid. Ang saya dito, Marco, bulong ni Paolo, may ngiting hindi mo mawari kung galak ba o pagkabaliw. Napatingin si Marco sa mga taong naroon. Masigla sila, ngunit may kakaibang pagkakaisa, halos sabay-sabay silang tumatawa, sabay-sabay silang umiindak, at sabay-sabay ding tumitingin sa kanila, para bang inaabangan ang kanilang paglapit. At ang mga mata. Diyos ko, ang mga mata ng mga tao roon ay tila basang salamin. Walang kinang ng buhay, walang init ng kaluluwa. Lumapit agad ang isang babae na nakasuot ng pulang bestida. Ang kanyang ganda ay umaalingaw-ngaw, ngunit kung titingnan mong mabuti, parang sobrang kinis ng balat niya, sobrang pantay, at halos walang bakas ng tao. Inalok niya si Marco ng isang baso ng alak. Para sa ating bisita. Maligayang pagdating. Nagdalawang isip si Marco, ngunit sa ilalim ng mga matang nakatuon sa kanila, napilitan siyang abutin ito. Salamat, sagot niya, ngunit hindi niya ito tinikman. Itinago niya ang baso sa kanyang likuran. Sa mesa, nakatambad ang masasarap na ulam, adobong manok, ginataang gulay, pritong isda. Ngunit sa mas malapit na tingin, may kakaibang hugis ang karne. Ang ilan ay tila may mahahabang buto na hindi naman pangkaraniwan sa manok o baboy. Ang iba ay may mga litid na parang sa tao. Napalunok si Marco at mabilis na ibinaling ang tingin. Marco, tikman mo naman, sabi ng isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng mesa. Ang ngiti niya ay ubod ng lapad, ngunit ang kanyang mga ngipin ay mahahaba at mapuputi na parang tusok ng punyal. May dugo pa sa gilid ng kanyang labi na hindi man lang niya pinunasan. Busog pa po ako, magalang na sagot ni Marco. Baka mamaya na lang. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at halakhak, naramdaman ni Marco ang malamig na hangin na dumadampi sa batok niya, isang pahiwatig na hindi basta-basta ang nagaganap. Samantala, napansin niya si Liza at June sa kabilang dulo ng silid. Nakaupo sila, tila nakikisama sa mga tao roon, ngunit ang kanilang mga ngiti ay matitigas, pilit, at puno ng kaba. Nang makita siya ni Liza, mabilis itong tumingin palayo, na para bang may bantang nakamasid. Rhea, tanong ni Marco kay Paolo. Umiling si Paolo. Hindi ko siya nakita simula nang pumasok tayo uli. Muling dumagundong ang musika. Ang mga tambol ay parang tibok ng puso na humahabol sa bawat paghinga ni Marco. Ang mga biolin ay tumutunog na parang iyak ng sanggol, mahaba at matalim. At ang mga nagsasayawan, Diyos ko, ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay, halos perpekto, pero napakabagal. Para silang mga manika na pinapagalaw ng isang hindi nakikitang kamay. Lumapit si Marco kay Liza. Liza, kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liza, isang babae sa tabi niya ang tumawa ng malakas, tila sinasakop ang buong silid. Bakit aalis? Nandito na kayo. Sa wakas, kompleto na tayo. Napatingin si Marco sa babae. Ang kanyang mga mata ay pula, parang sinag ng apoy. At ang kanyang buhok ay humahaba't humahaba habang siya ay nakatingin. Sa isang iglap, lumapit ang matandang lalaking kanina ay kumakain. Tumayo siya at lumapit kay Marco, hawak ang isang tinidor na mas mahaba kaysa normal. Huwag kayong mahiya. Dito, lahat ay pamilya. Tikman niyo ang inihanda para sa inyo. Sa puntong iyon, napagtanto ni Marco na hindi sila mga panauhin, sila ang pangunahing bisita sa isang handaan na hindi para sa kasiyahan ng tao, kundi para sa isang nilalang na mas matanda at mas malupit kaysa sa kanilang lahat.
Ang bahay na ito, ang kasayahan, at ang mga tao roon lahat ay isang balakayo. Isang ilusyon ng fiesta upang akitin ang mga tulad nila, mga dumadayo, mga nawawala, mga naliligaw. Nang muling tumingin si Marco kay Paolo, halos mapatili siya sa nakita. Ang kaibigan niya ay tahimik na ngumunguya ng isang piraso ng karne, may dugo pa sa gilid ng kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay nagiging kasing lalim ng mga nakapaligid. Paolo, sigaw ni Marco, sabay hawak sa balikat ng kaibigan. Ngunit sa halip na tumugon, umiti lang si Paolo, isang ngiting malamig at walang buhay. At doon nagsimulang magtanong si Marco sa kanyang sarili, nakapasok ba talaga sila sa isang bahay ng fiesta, o nakapasok sila sa mismong pugad ng mga nilalang na kumakain ng kaluluwa ng tao? Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nagiging malinaw, hindi na simpleng bisita si Marco at ang kanyang mga kaibigan. Sila ay mga piraso ng isang handaang hindi pa nagsisimula. At sa puntong iyon, ang lahat ng kasayahan ay biglang nagmistulang isang katahimikan na bumabalot sa kanila, nakakatakot, malamig, at hindi na nila sigurado kung makakaalis pa sila ng buo. Tahimik ang paligid matapos ang huling tugtog ng biolin. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan, ito ay tila katahimikan bago bumagsak ang bagyo. Ang bawat tao sa loob ng bahay ay nakatingin kay Marco, nakangiti ngunit may kakaibang kirot sa mga labi, parang mga ngiting hindi talaga sa kanila. Mga bisita, magsisimula na ang handaan, wika ng matandang lalaki na kanina'y nag-aalok ng karne. Ang tinig niya ay parang galing sa ilalim ng lupa, malalim at nakakapangilabot. Dahan-dahan siyang tumayo at pumalo sa mesa gamit ang tinidor na mahaba at parang yari sa buto. Agad na napuno ng mga tao ang paligid ng mesa, sabay-sabay silang sumabay sa isang tila dasal na hindi maintindihan ni Marco. Mga salita itong hindi Tagalog, hindi rin Latin, kundi isang wikang lumang-luma, parang galing sa sinaunang panahon. Nagsimulang maglakad si Marco palapit kay Liza at John, kailangan nating lumabas dito, bulong niya. Ngunit halos hindi makatingin si Liza, nanginginig siya, at tila may luha sa kanyang mga mata. Hindi tayo makakalabas, Marco, sagot ni John, mahina ngunit matalim. Kanina pa namin sinusubukang umalis. Laging bumabalik dito ang pintuan. Nanlamig ang katawan ni Marco. Ang takot na kanina'y bahagya pa niyang nilalabanan, ngayoy mas malakas na. Ngunit kahit na nanginginig siya, pinilit niyang manatiling matatag. Kung ganon may paraan, hindi sila maaaring magtagumpay. Samantala, nakikita niya si Paolo sa kabilang dulo ng mesa. Nakaupo ito at patuloy na kumakain ng karne, parang wala na sa sariling mundo. Ang mga mata niya ay wala ng kinang, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusubo ang bawat piraso. Paolo, sigaw ni Marco, ngunit tila wala nang makarinig sa kanya. Biglang nagdala ang mga tao ng isang malaking bandehado. Nakabalot ito ng puting tela na may bakas ng dugo. Inilapag ito sa gitna ng mesa, at sabay-sabay na sumigaw ang mga tao ng isang salita na hindi mawari ni Marco. Sa pagbukas ng tela, halos mapasigaw siya. Isang katawan ng hayop o baka tao ang nakahain. Ang laman ay bukas, nakalantad ang mga buto at laman loob, at ang amoy nito'y nakakasulasok. Ngunit para sa mga taong naroon, para bang ito'y pinakamasarap na pagkain. Isa-isang lumapit ang mga bisita, kumukuha ng piraso, at isinusubo ng walang pag-aalinlangan. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Marco na unti-unti silang nagbabago, ang kanilang balat ay nagiging kulay abo, ang mga mata ay nagiging pula, at ang kanilang mga ngipin ay lumalabas na parang pangil. Aswang. Hindi na maaaring pagdudahan ni Marco. Ang mga ito ay hindi basta-basta mga tao. Ang bahay na ito, ang fiesta, at ang handaan, lahat ito'y para sa kanila. Hindi kayo makakaalis ng buhay, bulong ng babaeng nakapulang bestida kanina. Lumapit siya kay Marco, at sa bawat hakbang niya ay tila humahaba ang kanyang katawan, ang mga kuko niya ay kumikislap na parang mga pangil ng hayop. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang bumukas ang isa pang pinto sa gilid ng bahay. Isang malamig na hangin ang pumasok, at kasabay nito'y ang sigaw ng isang boses na pamilyar. Marco! Sirhia! Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang isang kandilang maliit na kumikislap. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay may liwanag ng tapang. Dito! Bilisan inyo! Agad na hinatak ni Marco si Liza at John, at mabilis silang tumakbo papunta kay Rhea. Ngunit nang akmang lalabas na sila, sumara bigla ang pintuan na parang may humarang mula sa labas. Muling sumabog ang halakhak ng mga nilalang sa loob ng bahay.
Ang tunog ay hindi na halakhak ng tao kundi iyak ng mga hayop na nagtatagpo, huni ng paniki at alulong ng mga aso. Wala kayong pagtakas, sigaw ng matandang lalaki. Dito, kayo ang handa. Mabilis na hinawakan ni Marco ang kandila mula kay Rhea. Ano to? Proteksyon, sagot ni Rhea, hingal na hingal. May nagsabi sa akin kanina, isang matandang babae sa labas. Sinabi niya na kung sakaling makarating tayo rito, huwag na huwag nating bibitawan ang ilaw. Hindi na nakapagtanong pa si Marco. Sa sandaling iyon, ang ilaw mula sa kandila ay tila pumigil sa mga nilalang na makalapit. Parang may pader na hindi nila madadaanan. Ngunit alam ni Marco na hindi magtatagal iyon, unti-unting nauupos ang kandila. Habang nagmamadali silang humanap ng ibang daan, muling lumapit ang babaeng nakapula. Ang kanyang buhok ay humaba na hanggang sahig, at ang kanyang mukha ay nagbaluktot na parang sa isang hayop. Hindi kayo makakatakas. Kayong lahat para sa amin. At sabay-sabay na nagsimulang lumapit ang mga aswang, naglalaway, nag-ingay at handang sumunggab sa kanilang mga laman. Ngunit sa loob ni Marco, kahit nanginginig sa takot, may nag-umpisang apoy ng tapang. Kung sila man ay biktima, hindi sila basta magpapalapa. Nagsimula na ang laban, hindi lang para makalabas ng bahay, kundi para manatiling buhay laban sa isang handaang ang pangunahing putahe ay sila mismo. Nagpupumiglas ang mga anino sa dingding ng lumang bahay. Ang liwanag ng kandilang hawak ni Marco ay kumikislap-kislap, tila isang huling pag-asa sa gitna ng lumalakas na presensya ng kasamaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay bumibilis, at sa bawat paghinga niya ay para siyang hinihigop ng dilim. Nasa tabi niya si Rhea, Liza, at June si Paolo na may nananatiling nakaupo sa mesa, patuloy na kumakain ng karne na para bang wala ng bukas. Ang dugo sa kanyang bibig ay umaagos na sa kanyang baba, ngunit ang kanyang ngiti mas malapad kaysa dati. Paolo! Tumayo ka na riyan, sigaw ni Marco, halos mabasag ang boses sa kaba. Ngunit wala itong tugon, maliban sa malamig na titig na tila ibang nilalang na ang nakatira sa kanyang katawan. Samantala, dahan-dahang pumapalibot sa kanila ang mga nilalang na kanina lamang ay nagkukunwaring mga tao sa fiesta. Ang kanilang mga balat ay nagbabalat, ang kanilang mga mata ay nagiging pula, at ang kanilang mga ngipin ay lumalabas na parang pangil ng aso. Ang kanilang mga tawa ay nagiging iyak ng paniki, at ang kanilang mga kamay ay nagiging mahahabang kuko na handang sumunggab. Hindi na tayo makakalabas, bulong ni Liza, halos wala ng lakas. Nanginginig siya habang mahigpit na kumakapit sa braso ni Marco. Makakalabas tayo, sagot ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Basta't huwag nating bibitawan ang kandila. Ngunit mabilis na nauupos ang liwanag. Ang apoy ay kumikislap-kislap, tila hinahabol ng hangin na galing mismo sa mga nilalang. Ngayon na, sigaw ni Rhea, sabay turo sa isa pang pintuan sa dulo ng silid. Agad silang tumakbo, pilit na iniiwasan ang mga aswang na sumusubok lumapit ngunit napapaatras sa liwanag. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mga yabag at halakhak na sumusunod, malapit nang dumagan sa kanila. Sa pagbukas nila ng pintuan, hindi nila nakita ang inaasahang labas ng bahay. Sa halip, isa na namang silid ang bumungad. Isang silid na mas nakakatakot kaysa nauna, puno ng mga larawan sa dingding, lahat ay mga larawan ng mga taong dumalo noon sa parehong fiesta. Mga ngiti sa larawan, ngunit ang mga mata ay walang buhay. At sa gitna ng silid, may malaking mesa na may nakahilerang mga bungo at kalansay. Diyos ko, bulong ni John na paatras. Lahat sila naging bahagi ng handaan. Habang nakatitig sila sa mesa, biglang sumara ang pintuan sa likod nila. Nawala ang anumang daan ng pagtakas. Ang mga nilalang ay nagsimulang kumalampag mula sa kabilang panig, unti-unti nilang binabasag ang kahoy na tila wala itong halaga. Wala na tayong oras, bulong ni Rhea. Kung hindi natin malalaman ang sikreto ng bahay na to, lahat tayo ay matatapos dito. Sa gitna ng mesa, napansin ni Marco ang isang lumang libro, nakabukas sa pahinang puno ng simbolo at kakaibang guhit. Nang hawakan niya ito, biglang lumakas ang ihip ng hangin, at ang apoy ng kandila'y muntik nang mamatay. Ngunit sa halip na mawala, bigla itong lumaki at naging mas maliwanag. Marco, ano yan? Tanong ni Liza, nanginginig pa rin. Parang orasyon, sagot niya. Baka ito ang kailangan para makatakas tayo. Habang binabasa ni Marco ang mga simbolo, nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang mga nilalang sa labas ay napasigaw, hindi na halakhak kundi malalakas na alulong ng galit at takot. Bilisan mo, sigaw ni Rhea.
Ngunit biglang narinig nila ang tinig ni Paolo mula sa kabilang dulo ng silid. Mababa, malamig at hindi na kanya, huwag niyo nang subukan. Dito kayo nabibilang. Kayo ang bagong handa. Ako ang una, nakita nilang naglalakad si Paolo papalapit, dala ang dugo ang karne at nakangiti na parang hayop. Ang kanyang balat ay nagsisimula ng magbago at ang kanyang mga matay nagiging pula. Paolo, lumaban ka, sigaw ni Marco, nangingilid ang luha. Hindi ikaw yan. Ngunit tumawa lang ito, sabay sabing huli na para sa akin. Sumama na lang kayo. Masarap ang laman ng tao, Marco, lalo na kapag galing sa kaibigan. At sa puntong iyon, sabay-sabay nang bumukas ang mga bintana ng silid. Dumagsa ang mga aswang mula sa labas, nakalawit ang kanilang mga dila at naglalaway ang mga pangil. Sa gitna ng lahat ng iyon, hawak ni Marco ang libro at ang kandila, dalawang bagay na tila huling pag-asa laban sa isang bangungot na hindi pa nila lubos na uunawaan. Ngunit malinaw na sa kanya, hindi pa ito ang katapusan ng bangungot. Ito pa lamang ang simula. Umugong ang buong bahay, parang nilalamon sila ng isang dambuhalang tiyan. Ang mga dingding ay nag-uunahan sa pagbaluktot, ang mga sahig ay umuuga na para bang may buhay. Ang mga bintana ay binasag ng mga aswang na nagsisiksikan papasok, ang kanilang mga anyo'y hindi na maitatago, ang mga katawan nila ay humahaba, ang kanilang balat ay nagiging parang balat ng paniki, at ang mga mata ay pulang-pula na tila nagliliyab. Hawak ni Marco ang libro at ang kandila, ngunit pakiramdam niya ay hindi iyon sapat. Ang apoy ng kandila ay kumikibot-kibot, para bang sinusubok na patayin ng hangin na nagmumula sa mga halakhak ng mga halimaw. Marco! Basahin mo na, sigaw ni Rhea, habang hinaharangan ng kanyang katawan si Liza at John mula sa mga sumasampa sa mesa. Pinilit ni Marco bigkasin ang mga salitang nakasulat sa pahina. Ang kanyang dilay nabubulol, ang mga simbolo'y parang sumasayaw sa harapan niya, ngunit kahit nahihirapan, pinilit niya, lumina. Defensa. Yara, ngunit bago pa niya matapos, biglang hinagisan siya ni Paolo ng dugo ang buto. Tumama ito sa libro at natalsikan ng dugo ang pahina, kaya't naglabo ang mga salita. Hindi ka makakatakas, Marco, sabi ni Paolo, ngayoy halos ganap ng aswang ang anyo. Ang kanyang balat ay nangingitim, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang ngipin ay mahahaba. Ang dating kaibigan ay wala na, isang halimaw na lamang ang nakaharap sa kanila. Paolo, lumaban ka, muling sigaw ni Marco, halos mabaliw sa sakit. Ngunit si Paolo'y tumawa lang, at sa isang iglap ay lumipad ito palapit, nakalawit ang matatalim na kuko. Agad na sinalubong siya ni Rhea gamit ang kandila. Nang dumikit ang liwanag sa balat ni Paolo, sumingaw ito na parang sinunog na papel. Napaatras ang halimaw, sumisigaw sa sakit, ngunit agad din itong bumawi, galit na galit. Mauubos din ang kandila, sabi ni Paolo, malupit ang ngiti. At kapag naubos, kayo naman ang aming pagsasaluhan. Habang nagaganap iyon, ang iba pang mga aswang ay nagsimulang lumapit. Ang ilan ay gumapang sa kisame, ang iba'y lumusot sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga katawan ay parang wala ng buto, nagiging mahaba't baluktot upang makalusot kahit saan. Ang kanilang mga dila ay kumakawag, mahahaba at puno ng laway na umaabot hanggang sahig. Nagsimulang sumigaw si Liza. Marco! Ang libro! Bilisan mo! Pinunasan ni Marco ang dugong tumalsik gamit ang manggas ng kanyang damit. Dahan-dahan, lumitaw muli ang mga salita. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga iyon, para bang sinadya ng libro na ipakita lamang ito sa oras na kailangan. Dium lumina. Protego, biglang lumakas ang apoy ng kandila. Ang liwanag ay kumalat sa buong silid, parang pader na humaharang sa mga aswang. Ang ilan sa kanila'y napaatras, sumisigaw, at ang iba nama'y natutunaw na parang wax. Ngunit hindi lahat ay naapektuhan. Ang ilan, kabilang si Paolo, ay mas lalo pang lumakas. Ang kanilang anyo'y ganap ng halimaw, ang mga pakpak ng paniki lumabas mula sa kanilang likuran, ang kanilang mga kuko'y mas humaba, at ang kanilang mga ngipin ay kumikislap sa gutom. Ito ang tunay naming katauhan, sigaw ng babaeng nakapulang bestida, ngayoy lumilipad sa itaas nila. Ang kanyang buhok ay humaba ng sobrang haba, kumakapit sa mga dingding na parang mga ahas. Ang kanyang mukha ay nagbaluktot, ang kanyang balat ay naging parang pinunit na tela, at ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalaki, lampas sa normal na tao. Hindi kayo makakatakas. Kayo ang handa ngayong gabi. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang malawakang pag-atake.
Lumipad si Paolo palapit kay Marco, habang sabay-sabay na sumugod ang iba pang mga aswang kina Rhea, Liza, at June. Ginamit ni Rhea ang kandila upang magtulak ng liwanag, ngunit alam nilang kaunti na lang ang natitirang oras nito. Si Liza ay nakasandal na sa pader, nanginginig at walang magawa. Si June na may hawak na silya, pilit na hinahampas ang mga nilalang na sumusugod, kahit na alam niyang wala itong epekto. Marco! Tapusin mo na yan, sigaw ni Rhea. Hawak ang libro, muling binigkas ni Marco ang mga salita. Ngayon, hindi na siya nabubulol. Ang kanyang boses ay lumakas, parang may ibang kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Dium Lumina. Protego. Defender. At sa huling salita, sumabog ang liwanag mula sa kandila, dumaan sa bawat sulok ng silid. Ang mga anino'y napunit, ang mga aswang ay napasigaw, ang ilan ay natunaw, ang iba namay napaatras at nagkubli sa dilim. Ngunit si Paolo at ang babaeng nakapula ay nanatili. Mas lalo pa silang lumakas. Hindi nyo kami matatalo, sabi ng babae habang bumababa sa kanilang harapan. Dahil ang bahay na ito'y amin. At kapag narito kayo, parte na kayo ng amin. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa lahat, hindi lang basta bahay ang pinasok nila. Isa itong buhay na nilalang, isang pugad ng mga halimaw, at sila'y nasa loob mismo ng kanyang tiyan. At kung hindi nila matatapos ang orasyon, baka maging bahagi sila ng bahay, magpakailanman. Ang liwanag ng kandila'y pilit na nilalabanan ang dilim na bumabalot sa lumang bahay. Ang bawat piraso ng anino'y kumikilos na parang may sariling buhay, kumakapit sa kanilang mga paa at nagpapahirap sa kanilang bawat galaw. Si Marco'y patuloy na hawak ang lumang libro, nanginginig ang kamay habang binabasa ang mga orasyon, habang si Rhea na may pinoprotektahan sila gamit ang kandila. Ngunit hindi na ordinaryong mga nilalang ang kaharap nila. Sa kanilang harapan, nakatayo ang babaeng nakapulang bestida, ngayon ay halos hindi na mukhang tao. Ang kanyang buhok ay humahaba at umiikot sa paligid na parang mga buhay na lubid, handang sakalin ang kahit sinong lumapit. Sa tabi niya ay si Paolo, ang dating kaibigan ni Marco, na ngayoy isang ganap na halimaw. Ang kanyang balat ay halos punit-punit, ang mga pakpak ng paniki ay nakabukas, at ang kanyang mga matay kumikislap sa gutom. Wala kayong tatakasang landas, bulong ng babae, sabay halakhak na yumanig sa buong silid. Kayo ang magiging handa ngayong gabi. Agad na lumipad si Paolo papunta kay Marco, nakahanda ang mahahabang kuko. Sumalubong si June gamit ang silya, pilit na iniharang sa atake. Ngunit sa isang iglap lamang, winasak ni Paolo ang silya, at tumilapon si June sa pader. Napaumbol siya sa sakit, ngunit kahit sugatan ay pinilit niyang bumangon. Tumakbo na kayo, sigaw ni June, nanginginig ang katawan. Ngunit walang tatakbo. Alam nilang kung may maiiwan, lahat sila'y mamamatay. Mabilis na itinapat ni Rhea ang kandila kay Paolo, at muli itong umatungal sa sakit ng tamaan ng liwanag. Ngunit imbes na umatras, mas lalo itong naggalit at sinunggaban si Rhea. Napaatras siya, muntik nang mabitiwan ang kandila, ngunit nasalo ni Marco bago pa tuluyang bumagsak. Rhea, hawakan mo to. Basahin mo kung kinakailangan, sigaw ni Marco, sabay abot sa kanya ng libro. Ako na sa kandila. Napalunok si Rhea ngunit wala siyang nagawa kundi sundin. Binuksan niya ang libro at nagsimulang basahin ang mga simbolo. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, kumakabog ang bahay, para bang nasasaktan. Ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang mag-ingay, sumisigaw at nagwawala, parang sinusunog ng mga salita. Ngunit sa bawat pagbasa ni Rhea, mas lalo namang nagagalit ang babaeng nakapula. Hindi niyo alam ang nilalaro ninyo, sigaw nito, sabay hampas ng kanyang buhok kay Liza. Nahila si Liza mula sa pagkakatayo at tumilapon sa gitna ng silid. Napahiyaw siya, hawak ang kanyang tiyan na tinamaan ng matulis na dulo ng buhok na parang sibat. Liza, sigaw ni Marco, mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Itinapat niya ang kandila sa buhok na kumapit kay Liza, at agad itong nasunog, nag-iwan ng amoy na nakakasulasok. Ngunit lalong lumakas ang halakhak ng babae. Hindi niyo kami mapapatay. Dugo ang kapalit ng liwanag na yan. Samantala, si Paolo'y muling umatake, ngunit ngayon ay kay June siya tumungo. Sinunggaban niya ito at pinindig sa pader. Itinaas ni Paolo ang kanyang kuko, handa nang ibaba sa dibdib ng kaibigan. Paolo! Huwag, sigaw ni Marco, halos mapatid ang boses. Ngunit wala na ang kaibigang nakilala niya. Ang halimaw sa kanyang harapan ay walang ibang alam kundi ang patayan.
Bago bumagsak ang kuko ni Paolo, mabilis na binigkas ni Rhea ang isang bahagi ng orasyon, Dian Nomen Lumina, Exorciso. Agad na nagliyab ang katawan ni Paolo, parang nilalamon ng apoy mula sa loob. Napasigaw siya, isang sigaw na naghalo ang sakit at galit, habang unti-unting bumabalik ang kaunting anyo ng kanyang pagiging tao. Tumitig siya kay Marco, kahit ilang segundo lang, at sa kanyang mga matay lumitaw ang bahagyang pagkilala. Marco, bulong niya, mahina at puno ng pighati. Tulungan mo ako, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tuluyan ng binalot ng apoy ang kanyang katawan. Ang kanyang sigaw ay naging huling alingawngaw ng isang kaibigang hindi na niya maililigtas. Bumagsak si Paolo sa sahig, abo na lamang ang natira. Hindi bulong ni Marco, nanginginig ang katawan, nangingilid ang luha. Ngunit wala silang oras para magluksa. Ang babae sa pulang bestida ay lumipad pababa, galit na galit, at ang kanyang buhok ay nagmistulang mga sibat na sabay-sabay na sumugod sa kanila. Ngayon matatapos na kayo. Itinaas ni Marco ang kandila at sinigawan si Rhea, tapusin mo na ang orasyon. Nanginginig man, buong lakas na binasa ni Rhea ang huling bahagi ng pahina, Lumina. Victoria. Consumatum. Biglang umilaw ang buong bahay, mas maliwanag kaysa sa araw. Ang mga dingding ay nagbitak, ang mga anino'y naglaho, at ang mga aswang ay nagsisigaw habang unti-unting natutunaw. Ngunit hindi basta mawawala ang babaeng nakapula. Imbes na matunaw, lalo itong lumaki, naging dambuhalang halimaw na sumasakop sa buong kisam ng bahay. Ang kanyang buhok ay naging parang mga ugat ng puno, kumakapit sa bawat sulok. Hindi kayo makakatakas. Ngayon, malinaw na kay Marco, ito ang tunay na pinuno ng pugad, ang halimaw na matagal nang nagkukubli sa anyo ng tao. At kung hindi nila siya mapapatumba, hindi sila makakalabas ng buhay. Ang laban ay wala ng atrasan. Ito na ang huling pagtatangka nilang mabuhay. Umuga ang buong bahay na para bang may lindol. Ang bawat haligi nagbabantang bumagsak habang ang dambuhalang anyo ng babaeng nakapula ay patuloy na lumalaki. Ang kanyang tinig ay umaalingawngaw na parang kulog nanginginig sa takot, pinilit ni Marco na tumindig. Hawak pa rin niya ang kandila, ngunit paubos na ang wax nito. Ang apoy ay kumikibot-kibot na, anumang oras ay Hindi lamang salita sa papel ang makakapagtapos nito, kundi ang lakas ng loob at pananampalataya nilang magkakasama. Humugot ng malalim na hininga si Marco. Tumingin siya sa mga kasama, kita sa kanyang mukha ang determinasyon. Kung mamatay tayo, lalaban tayong buo. Hawakan niyo ako. Magkakapit kamay silang tatlo, Marco, Rhea, at John, habang si Liza, bagaman sugatan, ay lumapit din at kumapit sa kanila. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, apat silang nakahanay, tinutok ang apoy ng kandila sa dambuhalang nilalang. Sabay-sabay nilang isigaw, sa ngalan ng liwanag at ng may kapal, lumayas ka. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong silid. Ang apoy ng kandila ay biglang lumaki, mas maliwanag pa kaysa sa araw. Napaatras ang halimaw, umatungan ng malakas habang ang kanyang buhok ay nagliyab, ang kanyang balat ay natuklap na parang sinusunog mula sa loob. Hindi iki maaari, sigaw niya, ngunit ang kanyang katawan ni unti-unting nagkadurog-durog hanggang sa tuluyang magliyab at sumabog na parang abo na tinangay ng hangin. Kasabay ng kanyang pagkawala, nagsimulang gumuho ang buong bahay. Ang kisami bumigay, ang sahig ay nagbitak, at ang mga dingding ay nagunahan sa pagbagsak. Takbo, sigaw ni Marco. Mabilis silang kumaripas palabas, halos hindi na nila inalintana ang sakit ng kanilang mga katawan. Binuhat ni John si Liza, habang si Marco at Rhea na may magkasamang humila sa kanya. Ang sahig sa kanilang likuran ay isa-isang bumabagsak, nagiging walang laman na hukay. Habang tumatakbo sila, nararamdaman nilang may humahabol pa ring mga anino, mga labi ng pugad ng mga aswang. Ngunit sa bawat yapak nilang may kasamang sigaw ng panalangin, unti-unti ring naglalaho ang mga ito. Sa wakas, nasilip nila ang pintuan, ang parehong pintuan na kanina'y nagmistulang kulungan. Ngunit ngayong nabalot na ng liwanag ang paligid, bumukas ito ng kusa, tila may humahatak palabas sa kanila. Isa-isa silang lumabas, at pagkalabas nila, biglang naglaho ang bahay sa kanilang likuran. Wala ni anong bakas, para bang wala itong kailanman umiral. Ang iniwang bakas lang ay abo na unti-unting tinatangay ng hangin. Ang pagkatapos ng bangungot humandusay sila sa damuhan, hinal na hinal, nanginginig pa rin sa takot at pagod. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga kuliglig at hampas ng hangin. Natapos na ba? Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Liza.
Natapos na, sagot ni Marco, bagaman hindi niya alam kung para sa lahat iyon o para lamang sa gabing iyon. Nagkatinginan silang apat, at sa mga mata nila'y parehong tanong, paano nila ipapaliwanag ang lahat ng ito? May maniniwala ba sa kanila? O sila lang ang magdadala ng bigat ng lihim na yon habang buhay? Ngunit higit pa sa tanong ay ang aral na nakuha nila. Hindi lahat ng kasayahan at kasaganaan ay ligtas. Ang mga pista at kasiyahan, kung minsan, ay maaaring may tinatago, at sa maling bahay na napasukan nila, natuklasan nila ang isang mundong dapat hindi mabunyag. Habang tumataas ang araw at unti-unting sumisilip ang liwanag sa silangan, tumayo si John at tiningnan ang mga kasama. Basta't magkasama tayo, walang halimaw ang makakagapi sa atin. Panatilihin nating lihim ang lahat para walang iba pang madamay. Tumango sina Marco, Rhea at Liza. Alam nilang hindi na sila magiging katulad ng dati. Ang kanilang buhay ay binago ng gabing iyon, isang karanasang hindi nila makakalimutan. Ngunit sa kanilang likod, sa malayong kagubatan, may isang malamlam na tinig na dumampi sa hangin. Hindi pa ito ang wakas, at doon, alam nilang ang laban sa dilim ay hindi pa ganap natapos.